Okay, pag-usapan natin ang isa sa pinakapundasyon sa pagbabasa ng kahit anong chart, ang market structure. Ito, mga kasama, ang magiging sekreto natin para magets kung bakit ba gumagalaw ang presyo sa paraan na nakikita natin. Alam mo yung pakiramdam na yan? Yung bubuksan mo yung chart, tapos parang, ano ba to? Puro gulo, di ba? Well, kung oo, hindi ka nag-iisa. Sa unang tingin, mukha lang talaga siyang magulong linya. Pero ang totoo, bawat pagtaas at pagbaba niyan, may kinukwento yan. At yan mismo ang susubukan nating basahin ngayon. At dito na nga pumapasok ang market structure. Isipin mo na lang na ito yung Waze or Google Maps mo sa trading. Ito yung magbibigay sa atin ng direksyon sa parang magulong mundo na to at higit sa lahat, ito yung magbubulong sa atin kung sino ba talaga ang may control, ang mga buyers ba o ang mga sellers. Okay, so para makapagsimula, unahin natin ang pinaka-basic. Alamin natin ang tatlong posibleng estado o sabihin na nating moods ng market. Sa kahit anong oras, isa lang sa tatlong ito ang ginagawa ng presyo. Simple lang, di ba? Pwedeng tumataas, pwedeng bumababa, o pwede ring gumagalaw lang ng patagilid. Yun lang. At ang unang-unang hakbang ay alamin kung nasaan ba tayo sa tatlong yan. So sa isang uptrend, malinaw ang mga buyer ang bida. Sila yung nagtutulak ng presyo pa itaas. At dahil dyan, nakakalikha sila ng tinatawag nating higher highs. At etong importante, kahit na bumaba ng konti yung presyo, yung pagbaba na yon o pullback ay gumagawa pa rin ng higher lows. Mas mataas pa rin sa dating mababang presyo. Ito na siguro ang pinakasimpleng paraan para ma-imagine mo ang isang malusog na uptrend. Parang umaakyat ka lang ng hagdanan hanggat tuloy-tuloy ang pag-akyat natin at hindi tayo nahuhulog sa mas mababang step, well, malinaw na bullish ang market. Ngayon, binaliktad lang natin. Sa downtrend, ang mga seller naman ang nagpapakitang gilas. Sila ang may kontrol. Dito, sunod-sunod na lower lows ang nakikita natin at kahit umangat ng bahagyo yung presyo, gumagawa lang ito ng lower highs. At ang pangatlo, consolidation. Ito yung tinatawag din na ranging market. Ang araw-araw dito parang laban ng hatakan. Naglalaban ng buyers at sellers pero tabla. Walang malinaw na nanalo. So, anong nangyayari sa presyo? Naiipit lang siya sa pagitan ng isang sahig o support at isang kisame o resistance. Para siyang nag-iipon ng lakas para sa susunod na malaking paggalaw. Ayan, ngayong alam na natin yung moods ng market, oras na para alamin kung paano ba natin sinusundan yung kwento. Ito na yung mga plot points kumbaga na nagsasabi sa atin kung itutuloy pa ba ng market yung kwento niya o baka naman may plot twist na paparating. Dalawa lang ang critical na pangyayari na kailangan nating abangan. Una, yung break of structure o BOS. Pangalawa, yung change of character o CHOCH. Simplihan natin, ang BOS, kumpirmasyon yan. Ang CHOCH, babala yan. So ang boss or break of structure ang nagsasabi sa atin, hoy, tuloy pa ang party. Ito yung pruweba na malakas pa rin yung kasalukuyang trend. Sa isang uptrend, ito yung eksaktong moment na binabasag ng presyo yung dating pinakamataas na narating niya. Ito yung go signal na tuloy pa ang akyat. Ang CHOC naman o change of character, ito yung kaibigan mong nagsasabing, oy pre, ingat ka ha. Tandaan mo to hindi pa ito kumpirmasyon na tapos na ang trend. Warning sign pa lang. Ito yung unang-unang pahiwatig na baka humihina na yung momentum, na baka nagbabago na ang ihip ng angin. Pero teka, paano natin malalaman kung totoo o valid ang isang break? Ito ang rule at napaka-importante nito ha. Kailangan nating hintayin na yung katawan, yung body ng kandila ang mag-close lampas sa level. Wag kang magpapalin lang sa wick o sa buntot. Tandaan mo to, ang wick ay rejection, ang body ng kandila, yan ang confirmation. Okay, so may mga gamit na tayo para magbasa ng chart. Ngayon, paano naman natin may iiwasan yung mga karaniwang patibong o traps na inihanda ng market para sa atin? Nako, maraming bitag dyan na madalas kinakahulugan ng mga traders. Yung pagtitiwala sa week break, isa yan. Pero okay na tayo dyan, di ba? Alam na natin ang rule. Ngayon, pag-usapan natin yung marahil pinakamalaki sa lahat, yung pagkalito sa pagitan ng internal at external structure. Para madali, isipin mo na lang na ang external structure, ito yung pangunahing kwento ng isang libro. Ito yung aabangan mo. Yung main plot, ito yung nagsasabi kung ang market ba sa pangkalahatan ay umaakyat o bumababa. Ito yung trend na dapat nating laging sinusundan. So ano yung internal structure? Well, ito yung mga side plot.
Ito yung mga chapter na hindi masyadong importante sa main story. Kumbaga, ingay lang sila. At dito madalas nalilito ang marami. Napagkakamalan nila ang isang maliit na break sa internal structure bilang tunay na pagbabago sa buong kwento. Kaya itong tatandaan mo, ang susi ay laging manatiling nakatutok sa external structure, sa main story. Ayan, sige, subukan na nating pagsama-samahin ang lahat ng to. Mula sa tila magulong chart, paano na tayo makakahanap ng kalinawan? So eto na ang ating kumpletong toolkit. Ang simple lang, di ba? Sa pamamagitan ng pag-alam sa market state, alam natin kung sino ang may kontrol. Sa paghahanap ng boss, nakakakuha tayo ng konfirmasyon. Sa pag-abang sa charts, nakakakuha tayo ng babala. At sa pagtuon sa external structure, hindi tayo naliligaw sa kwento. Bigla, mayroon na tayong malinaw na framework para suriin ang kahit anong chart. Kaya sa susunod na buksan mo ang iyong mga chart, subukan mong huwag itong tingnan bilang mga random na linya lang. Hanapin mo ang kwento. Alamin mo kung sino ang bida, saan papunta yung plot, at kung kailan posibleng magbago ang kabanata. Dahil sa mundo ng trading, ang pag-unawa sa kwento, yan ang lahat.